Pruning Calamansi tree. Ginagamit ang pruning shears upang mag-prune ng isang halaman o isang puno. Ang tool na ito ay nag-iiba sa laki, kulay at presyo. Ang pruning ay tumutulong sa halaman upang lumago ng mas mahusay. Nakakagawa ito ng mas maraming dahon, bulaklak at prutas. Bago po tayo mag-start, maraming salamat po sa inyo sa suportang binigay niyo po sa akin. Utang ko po sa inyong lahat guys. Thank you. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-click nyo lang po ang notification bell para po updated po kayo sa mga bago kong video. Thank you. Ang pagprune ng isang puno ng kalamansi ay nakakatulong sa halaman upang mapabuti ang paglaki nito. Ang pagtrim ng ilan sa mga sanga nito ay tumutulong sa kanila na lumago ng mas mahusay at makagawa ng mas maraming mga bulaklak at prutas. Ang pagpruning ng iyong puno ng kalamansi ay nagbibigay sa iyo ng maraming ani sa buong taon. Ang kalamansi ay kabilang sa pamilya ng citrus. Ito ay nililang ng malawak sa buong mundo, ngunit ito ay nakararami na lumago sa Pilipinas. Mayroon itong maasim na lasa at karaniwang inihalo sa pagkain. Ang paglaki ng puno ng prutas na ito ay nangangailangan ng ilang mga bagay na dapat tandaan. May mga mahalagang bagay na matutunan sa paglaki ng prutas na citrus, tulad ng kung paano mag-prune ng kalamansi. Ang mahusay na paggawa ng gawain nito ay makakatulong upang mapagbuti ang paglaki nito at ang pangkalahatang produktibo. Ngunit, naiiba ito kumpara sa iba pang mga halaman o puno. Kaya ang pruning kalamansi ng puno ay maraming mga bagay na dapat tandaan. Ngunit narito ang ilang gabay sa pruning ng isang puno ng kalamansi. Paggupit ng young calamansi tree. Ang mga puno ng kalamansi ay talagang nangangailangan ng mas kaunting pruning, ngunit hindi nito sinasabi na hindi ito naaangkop sa mga batang citrus. Ang pruning ay naaangkop sa lahat ng mga citrus, edad kung bata man o matanda. Sa ibang pag-aaral, talagang inirekomenda na punitin ang mga batang puno ng kalamansi. Itaguyod nito ang mas mahusay na paglaki at alisin ang mga usbong at mahina na mga limb. Pakinisin ang mga mahina na limbs at ang halaman ay lalago ng mas mahusay. Pruning calamansi tree. Alisin ang mga patay na sanga at mahina na mga limbs at ang mga matatandang punong tumubo din. Malinaw, hindi sila makakatulong sa paglaki ng citrus tree or calamansi. Maari itong maging sanhi ng ilang problema, kaya kailangang alisin mo ang mga ito. Halimbawa, ang mga prutas na sanga ay hindi gumagawa ng mga dahon at prutas na partikular na lugar. Kapag ang tubig at sustansya na nagmumula sa paglipat ng lupa sa lahat ng mga bahagi ng mga halaman, ang mga patay na sanga ay maaari pa ring makakuha ng ilan sa mga yun. Ngunit hindi na ito makakatulong sa halaman, kaya upang ang mga nutrisyon ay lumilipat sa mga natitirang bahagi ng puno, kailangan mong ikat ang mga ito. Gayon din ang ilang mga limbs at sanga na nagpapakita ng mga palatandaan na may sakit ay maaring makakaapekto sa pangkalahatang produktibo ng puno. Ang pruning ay kapakipakinabang sa puno at magpapakita ito sa iyo ng mas mahusay na paglaki ng mas maaga. Ang tanong, ano ang pinakamainam na oras upang mag-prune?
Pagdating sa kung anong oras na gawin ito, inirekomenda 1 buwan bago ang tag-araw at huwag bago ang tag-araw. At huwag gawin ito sa tag-araw, mas mataas ang temperatura kapag nagbabago ang panahon. Ang tag-araw ay may pagtataas ng rurok sa temperatura na degree at makakaapekto ito sa mga halaman. Ang tag-araw ay naiiba sa buong bansa, ngunit nagbibigay ng halimbawa. Ang dapat na maging Mayo ay panahon ng tag-araw sa isang bansa. Kaya maaari mong ipuron ang kalamansi sa panahon ng Pebrero at Abril dahil sa mga buwan na temperatura ay mabuti pa rito. Masyadong maraming sikat ng araw ay nakakapinsala sa kanila. Halimbawa, pinipalo mo ito sa tag-araw at mayroon silang bukas na mga pores sa kanilang mga sanga. Ang mga tubig sa loob ng tangkay ay maaring sumingaw dahil sa mga bukas na lugar. Kaya mas mahusay na maiwasan ang trimming sa panahon ng tag-init. Pinapayagan ang pag-alis ng mga sprout, ngunit dapat mong itigil ito kapag dumating ang buwan ng November at January. Ang mga sprout na yun ay makakatulong sa puno sa pagprotekta sa buong puno mula sa malamig na panahon. Nagsisilbi silang hadlang sa malamig at tinutulungan silang lumalaki ng mas mahusay sa malamig na araw. Mahalaga ang bark, huwag hayaan ang puno na magkaroon ng mga sanga na nakalantad sa araw, lalo na sa maaraw na panahon. Ang labis na sikat ng araw ay maaring sumunog sa mga sanga ng puno, kaya kailangan mong maglagay ng protection lalo na pagkatapos ng pruning. Estilo ng pag-pruning, ang mga pag-sprout ay napakadaling alisin at hindi ito kinakailangan ng labis na pagsisikap at anumang mabibigat na kagamitan. Ang mga simpleng kagamitan ay sapat na. Kapag ang mga sprout ay masyadong bata, maaari mo lang gamitin ang iyong hubad na mga kamay sa pag-alis ng mga ito. Dapat mong alalahanin na ang mga batang sprout ay mas madaling alisin kaysa mas matanda. Gumamit din ng pruning shears or loppers sa pag-alis ng mga sanga dahil mahirap silang tanggalin lalo na ang pangunahing layunin ng pruning ay upang alisin ang labis na may sakit at patay na mga sanga. Kapag nakakita ka ng mga patay na sanga mula sa puno ng kalamansi, paano malalaman kung patay na ang mga sanga? Gumamit ng isang kutsilyo, isang maliit na guhit ng bark at tingnan kung berde ito. Nangangahulugan, ito ay buhay. Ngunit kapag kulay brown na, siguradong patay na sanga na yon. Protektahan ang bark. Pagkatapos ng pruning, dapat mong tiyakin na ang iyong puno ng kalamansi ay walang mga sanga na nakalantad sa araw. Ang diretsang sikat ng araw ay susunugin ang mga sanga ng iyong puno na nagre-resulta sa kanilang pagkamatay. Sa makatuwid, pagkatapos ng pruning, lalo na sa isang maaraw na araw, dapat mong protektahan ang iyong mga puno na may whitewash or latex na pintura. Mga kagamitan para sa pagpupruning. Kailangan mong gumamit ng mga pruning shears. Mayroong iba't ibang uri nito at nag-iiba ito sa laki, kulay, presyo at iba pa. Ngunit kung nais mong hanapin ang pinakamahusay, narito ang pinakamahusay na panggugupit na maaring makatulong sa iyo ng mas mahusay sa paglaki ng punong kahoy. Hello po sa inyong lahat. Kung mayroon po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at kayo po ay sasagutin ko. At kung nagustuhan nyo po, mag-comment din po kayo sa baba. Thank you!